hapon po mga kaibigan, mga kapatid, at na kung saan kung nasaan man po kayo ng ating pong bansa ngayon, kung kayo po ay nasa ibang bansa din po, ay binabati ko rin po kayo ng maligayang araw. Muli po tayo po ay magsama-sama ngayong hapon po na ito upang muli po mag-aral ng kanya pong salita. Kung saan nung kanina po pinag-aralan po natin yung ating pong daily devotion number 11 na pamagat po ay we are to take time to think about God. Ayan. Ibig sabihin, kailangan po natin magkaroon ng oras sa ating pong Panginoon kahit tayo po ay busy, lagi pong may ginagawa, upang magkaroon po tayo ng guidance, upang tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. Ayan. Kasi kapag ang isa pong ama ay kailangan may panahon sa kanya pong mga anak, at ang mga anak ay mayroon pong panahon dapat sa kanila pong ama o sa kanila pong mga magulang. At ngayon po tayo po ay dadako sa ating pong daily devotion number 12 na ang pamagat po ay let us come boldly to the throne of grace. Tayo po ay lumapit na may tapang sa trono ng biyaya. Saan po ba nanggagaling ang biyaya? Ang biyaya po ay nanggagaling sa ating pong Diyos na ibinibigay niya sa kanya pong mga anak dito sa lupa. Ayan. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, muli po maraming salamat po muli sa araw po na ito na inyo pong ibinigay na kung saan meron po kami panahon upang matuto po ng inyo pong salita. At tulungan niyo po kami na aming pong gamitin ito sa aming pong buhay, dahil kung wala ka po sa amin ay wala po kami magagawa. Tulungan niyo po kami at kami po ay niyo pong gabayan upang aming pong i-apply ito sa aming pong buhay araw-araw. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ayan. Ngayon po ang ating pong memory verse ay sa Hebreo 4 verse 16. Sa English po, ito po ang sinasabi, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Hebreo chapter 4 verse 16. Dito naman po sa Tagalog, ang sabi, kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Ayan. Alam niyo po, ang Diyos po ay talagang napaka-amazing. Siya po ay mapagmahal sa kanya pong mga anak. Na kung saan sinasabi niya rin po sa banal na kasulatan na ang matuwid at masama ay kanya po binibigyan ng pagpapala. No po? Bakit po kasama ang masama? Kaya niya po ito ginagawa upang maramdaman at matutunan ng mga taong masasama na sila po ay iniibig ng Diyos. Ibig sabihin, naghihintay lamang po ng panahon ang Diyos na ang mga taong masasamang ito ay tumanggap, na kung saan malaman nila na sila ay mahal ng Diyos. Ayan. Tayo po ay magpatuloy. Sabi po dito, Jesus knows the needs of His children and He loves to listen to their prayers. Ayan. Ibig sabihin po, alam po ng Panginoong Hesus kung ano po yung ating pong pangangailangan. Pero bakit po natin kailangang manalangin? Kasi po upang maramdaman po ng Panginoong Hesus na kailangan po natin siya. Minsan ang tao po tatawag sa Panginoon kung kailan po meron silang problema, meron po silang suliranin sa buhay. Pero kapag wala po silang problema, kapag wala po silang suliranin sa buhay, hindi po nila tatawagan ang Panginoon.
Pero ang gusto po ng Diyos, kahit wala po tayong problema, wala po tayong suliranin, kausapin natin siya upang magkaroon po tayo ng magandang pagsasama sa ating pong Panginoong Diyos. Ayan. Sabi po dito, let the children shut out the world and everything that would attract the thoughts from God, and let them feel that they are alone with God, that His eyes looks into the inmost heart and reads the desire of the soul, and that they may talk with God. Ayan. Ibig sabihin ng mga kaibigan, mga kapatid, hindi lamang po mga bata, pati na rin mga matatanda, na kung saan kailangan po nila kausapin ang Panginoon, kailangan po nila hanapin ang pagmamahal ng Diyos, na kung saan sa pamamagitan po nito malalaman natin na ang grasya ng Diyos ay sumasa atin. Bakit po? Kasi ibinibigay niya ang grasyang ito, ibinibigay niya yung blessings upang tayo po ay magpatuloy sa ating pong buhay araw-araw. Kapag wala pong grasya ang Panginoon na ibibigay po sa atin araw-araw, tayo po ay kawawa, no? Kaya naman napakaswerte po natin na iniibig po natin ang Panginoong Jesus. Ano pa pong sabi dyan? Sabi po dito, in humble faith you may claim the favor of God because of the merits and righteousness of Christ. You may come boldly to the throne of grace and find help in time of need. Ayan. Nung nakilala po natin ang Panginoong Jesus at tayo po ay humingi ng tulong, ang Panginoong Jesus po ay tumutulong po sa atin. Talagang nararamdaman po natin yan. Nung nakaraan po nating devotion, na-share ko po doon nung ako po ay sumali sa Mr. Cavite State University, na kung saan wala po akong talent. Pero dahil po sa biyaya ng Diyos, kami po ay nanalo, no? At nakapagbayad pa po ako ng tuition fee noon. At nung panahon na yun, wala pa po talagang pera kami noon. At naglakas loob na lang din po ako para po sa grade ko po sa mathematics. At talagang ayun po ay amazing, no? Na akin po na-share dito po sa vlog po na ito. Sana po napanood po nyo yung vlog po na yun, no? Dahil sinama ko po din doon yung testimony ko po. Yan. Na talagang ang Diyos po ay amazing. Kapag humingi ka ng tulong sa Kanya, ikaw ay Kanyang tutulungan. Maniwala ka lang at manampalataya. Sige po, tayo po ay magpatuloy. Ang sabi pa po rito ay, with the trusting faith of a little child, we are to come to our Heavenly Father, telling Him of all our needs. He is always ready to pardon and help. Ayan. Talagang kapag nakapagbasa po tayo ng encouragement from the Word of God, tayo po ay na-amaze. Bakit? Makasalanan po tayo. Sobrang makasalanan. Pero nandyan po ang habag ng Panginoon upang tayo po ay patawarin. Ano pong sabi niya dyan? Kapag tayo po ay humingi ng tulong, nandyan po siya upang tayo ay tulungan. At nandyan po siya, ready po siya upang tayo po ay patawarin sa mga nagawa po nating kasalanan. Kaya kaibigan, kapatid, ano pa pong hinihintay natin habang may panahon? Bakit hindi po tayo magbagong buhay? Ibigay ng Panginoong Jesus at magkaroon ng kaliwanagan sa puso at isipan po natin. Ano po? The supply of the mind or divine wisdom is, and sabi po dito, the supply of divine wisdom is very amazing, and the Lord encouraged us to draw largely from it. The longing that we should have for spiritual blessings is described in the words, as the heart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. We need a deeper soul hunger for the rich gifts that heaven has to bestow. Ayan mga kaibigan, mga kapatid. Ang biyaya po ng Diyos ay sapat po sa Kanya po mga anak. Hindi po nagkukulang ang Panginoon. Kung ano ang kailangan mo, nandyan na ibibigay. Kaya naman, ano po dapat natin gawin? Huwag po tayo maiya sa Panginoon. Minsan talaga tayo ay nagkakamali. Ang
Ang kailangan po lamang natin ay muli po tayong bumangon at muli po tayong maging mag-alab o magkaroon ng pagmamahal sa Panginoon. No? Dahil kung wala po ang Panginoon sa ating pong buhay, wala po tayong magagawa. Mayaman, mahirap, o ikaw ay may kaya. Lahat po tayo ay pantay-pantay sa paningin ng Panginoon. Muli po ngayong hapon na ito, nawa meron po kayong natutunan sa maikli nating daily devotion at ito po ay gamitin natin sa araw-araw po nating buhay. Muli po tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na inyo pong ibinigay sa amin na ang aming po natutunan ay kailangan po meron po kaming tapang na lumapit po sa inyo. Manalangin at alam po namin na lagi ka nandyan upang kami po ay inyo pong gabayan at kami po ay inyo pong tulungan. Amay tinataas po namin ang may mga problema, ang may mga suliranin, ang may sakit. Nawa sila po ay inyo pong bigyan ng pag-asa at pagaling. Dahil kami po ay walang magagawa kung wala ka po sa aming buhay. Maraming salamat po muli. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan po ng Anak sa Jesus. Amen. Ayan mga kaibigan, mga kapatid, thank you so much po from the Voice of Hope channel. Nawa lahat ng ating matutunan ay ating pong isabuhay araw-araw upang tayo po ay maging ganap na tunay na Kristiyano. Muli po, maraming salamat po sa panahon na ito na inyo pong ibinigay. God bless po sa ating lahat at bye-bye po. Thank you.